Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Language, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 1. Our topic for today is about appropriate greetings and expressions. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Respond accurately to instructions. B. Compose questions. C. Use appropriate greetings and expressions. D. Use familiar term of address. And E. Narrate experiences using the learned words about community. Pinag-aralan natin sa nakalipas na quarter ang mga araling nakapokus sa paaralan. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa tungkol dito. Ospital, basura. Mga tanong. 1. Kung nakasalubong mo ang doktor sa ospital ng inyong barangay, paano mo siya babatiin? Sagot, magandang araw po, doktor. Salamat po sa inyong pagtulong sa aming pamayanan. 2. Kapag nakita kong nagtatapon ng basura ang mga bata sa tamang tapunan, sasabihin ko, magaling, tama yan. Dapat sa tamang tapunan natin inilalagay ang basura para maging malinis ang ating paligid. Sa araw na ito, matututuhan ninyong gamitin ang angkop na mga salita sa pagbati, pasasalamat at pangungumusta sa mga taong makikita sa pamayanan. Pakinggan at ulitin ninyo ang mga salitang babanggitin ko. Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon. Maraming salamat. Walang anuman. Magandang gabi. Kumusta ka? Ang mga pangungusap na binanggit natin ay ginagamit sa pagbati, pasasalamat at pangungumusta. Narito ang halimbawa ng isang panayam na maaari mong gawin sa barangay. Bata, magandang hapon po. Ako po si Ana. Kumusta po kayo? Nais ko lang po sanang magtanong tungkol sa mga programa para sa mga bata rito sa ating barangay. Punong barangay. Magandang hapon naman. Mabuti naman ako, Ana. Mayroon tayong mga pampublikong silid-aklatan na humihikayat sa mga bata na magbasa ng libre. Bata, wow! Napakaganda po ang proyektong ito, lalo na sa mga batang hindi kayang bumili ng libro. Punong barangay. Tama ang sinabi mo. Ang mga bata na walang oras o kakayahan ang mga magulang na paaralin sila ay maaaring pumunta sa mga pampublikong silid-aralan ng lungsod. Bata, maraming salamat po sa inyong oras. Punong barangay, walang anuman. Mahalaga na alam ninyo ang inyong mga karapatan bilang bata. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. 1.
Paano kinausap ni Ana ang kanilang punong barangay? Sagot, kinausap ni Ana ang kanilang punong barangay ng magalang at maayos. 2. Maayos ba ang paraan ng pagtatanong ni Ana? Sagot, oo, maayos ang paraan ng pagtatanong ni Ana dahil gumamit siya ng magagalang na pananalita. 3. Tungkol saan ang kanilang napag-usapan? Sagot, ang kanilang napag-usapan ay tungkol sa mga programa para sa mga bata sa kanilang barangay. 4. Paano natapos ang kanilang pag-uusap? Sagot, natapos ang kanilang pag-uusap sa magalang na paraan matapos masagot ng punong barangay ang tanong ni Ana. Ang mga sumusunod na pangungusap ay nagpapakita ng tamang paggamit ng mga salita sa pagbati, pangungumusta at pasasalamat. Magandang hapon po, ako po si Ana. Kumusta po kayo? Magandang hapon naman, mabuti naman ako, Ana. Maraming salamat po sa inyong oras. Walang anuman. Mula sa nabasa ninyong dialogo ng batang si Ana at ng punong barangay, nakita ninyo ang kahalagahan ng pagtatanong at paggamit ng magagalang na pananalita. Magkakaroon kayo ng pangkatan. Mag-isip kayo ng isang suliranin sa inyong pamayanan na gusto ninyong mahanapan ng sagot o solusyon. Magtala kayo ng 5 tanong na maaaring maitanong sa opisyal ng pamahalaan o punong barangay. Gawain bilang 2. Itaas ang kanang kamay kung ang mga pangungusap ay nagsasabi ng katotohanan tungkol sa napag-aralang ideya at kaliwang kamay naman kung hindi. 1. Nakakukuha tayo ng sagot sa mga tanong. Sagot, kanang kamay, katotohanan. 2. Sa pakikipag-usap, dapat gumamit ng magagalang na pananalita. Sagot, kanang kamay, katotohanan. 4. Sa pagsagot ng mga tanong, hindi mahalaga ang pagsunod sa mga panuto. Sagot, kaliwang kamay, hindi katotohanan. 5. Kung gusto nating malaman ang sagot sa isang bagay, maaari tayong magtanong. Sagot, kanang kamay, katotohanan. Paano natin maipakikita ang paggalang sa mga taong nakikita natin sa ating pamayanan? Sagot, maipakikita natin ang paggalang sa pamayanan sa pamamagitan ng magalang na pagbati at paggamit ng magagalang na pananalita. Natutuhan din ninyo ang kahalagahan ng paggamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa kapwa. Maghanap ng kapareha. Bumuo ng simpleng usapan gamit ang mga salita o parirala o pangungusap na ating pinag-aralan. Narito ang halimbawa. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Maraming salamat, walang anuman. Kumusta ka? Maaari ring magdagdag ng iba pang magagalang na pananalita kung kinakailangan. Hahatiin kayo ng inyong guro. Pipili ang bawat grupo ng isang larawan na ibibigay niya. Pagkatapos, magsusulat kayo ng isang tanong tungkol sa larawang napili ninyo.
Narito ang mga larawan. Sino-sino ang makikita natin sa paaralan? Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!